ng kinatawan ng kumpanyang Kentex na sumunod ito sa mga labor at occupational safety and health standards. Ito ay sa pagdalo sa pulong na ipinatawag ng Department of Labor and Employment hinggil sa sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela City. Narito ang report. Dumating ang kinatawan ng Kentex Manufacturing Corporation sa ikalawang mandatory conference ng DOLE NCR kaugnay ng nangyaring sunog sa isang pabrika sa Valenzuela City na pagmamay-ari ng kumpanya. Sa pagharap ng abogado ng Kentex na si Atty. Renato Paraiso sa mga opisyal ng DOLE NCR, nag-compliant ang kanilang kumpanya sa labor at occupational safety and health standards. We issued a certificate of compliance. Actually, I just formalized my request to be issued a certified true copy of our certificate of compliance. Dagdag pa ni Paraiso, nire-remit ng kumpanya ang SSS contributions ng lahat ng kanilang manggagawa taliwas sa naunang resulta ng investigasyon ng DOLE NCR mula sa unang mandatory conference noong May 13 kung saan walang dumalong kinatawan ng Kentex. Isa pa sa sinagot ng abogado ang pagiging unregistered at illegitimate ng kanilang subcontractor na CJ Services. Ayon sa kanya, hindi ito alam ng mga may-ari ng Kentex. I don't know if they're not aware, but the owners themselves are just overseeing the operations of the plant. They go there in the morning, then after lunch, they just go out. So there are certain operations managers. You have these certain officers that should know, that would know. Like I said, unfortunately, they were also victims of the fire. Para pagtibayin ang kanyang mga pahayag, napagkasunduan sa pagpupulong na magsusumite ang Kentex ng mga dokumento ng listahan ng mga empleyado at payroll. For us to determine the first from their accounts that really transpired during that fateful day, and to determine as well to hear their side as part of due process. And determine what could be the basis of our additional information and additional information documents from all the parties inform part of the documents that will support our further legal action. Ipinaabot naman ni Paraiso ang kanilang pakikiramay sa mga biktima ng sunog. Nauna nang nagbigay ng 13 piso ang Kentex sa mga nauli ng pamilya ng mga nasawi nilang empleyado. We're currently looking ahead to what more we can give. We are just balancing what our resources are right now and what our expected obligations are. If there's anything in excess, about right away, we would give it out. Matapos ang pagpupulong, dumalo ang mga opisyal ng DOLE NCR sa pagdinig ng Kamara sa insidente ng sunog. Isa sa mga inaasahang magiging bunga nito ang pag-amyenda sa labor at occupational safety and health standards para mas mahigpit itong maipatupad. Tinitingnan natin ang oportunidad para matingnan din yung bagay na yun. May mga pending legislative proposals naman na talagang bigyan ng ngipin. Yung batas para yung pakabayaan at mga pagkakasala sa occupational safety and health standards ay talagang mapanagot ng tama at may karampatang kaparusahan para sa mga violators. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.